Palawan Island Resort. Wala na environmental. Dito nga tayo. Silipin natin dito. Galing na naman ako dyan, kaso puno kasi nang pumunta kami. Kala ko 4x4 ay malambot. Mukhang walang tao, diba? Pwede na to. Dito na kami. Bakit nakapunta na ako sa kanila? Lagyan na natin ito. Sir, magandang hapon. Mga motor mo. Oo, tatabi ko na yun sa... Doon yung gusto ko. Doon boss, pwede doon? Oo, pwede. Silipin mo nga yung ano. Meron pa doon sa kabila. Yun lang, hindi natin alam kung saan nakalagay. Ito buhayin na natin yung ilaw para magiging blue. Ito. So tinetesting namin itong bagong power station na gawa namin. Ang tatak nito ay buhin. Tatak buhin.
O di isang... Hindi, bali isang araw lang ay di ano. Isang zipo lang. Una, ang lamesa. Sana. Nandun ba ganun? Medyo nakasetup na nga kami dito and tinetesting namin itong power station ni Kotipay. So 60 amperes tong baterya na to, power station na to. Hindi pa naman siya tapos, so USB outs lang ang available dyan at saka yung cigarette port na para sa kung ano. Then ito, kompleto na yung details nyan. May wattage na siya, may running time, kung ilang milliampere hour, and yung voltmeter. Yan. So ito yung setup natin. Magulo, pero ito yung view, madilim. So nasa Burawan kami. Station ano nga to? 3. Station 3. Then kasama ko si Toots. Yan, si Toots. So magluluto na naman kami. Medyo nagugutom na. So luto. Eh naka-setup din yung ano, roofing natin. So hindi lang kita dito. So ayan, sa taas yung Adventure Kings na tourer. Then itong Camp Industries na RTT na 270. Yan, ganyan siya kalaki. Tagisa tayo. Ano mo lang, oh. Akin na yan. Sundan mo lang yung tali mo. Turn it down. Back. Turn it down. Let me see you get. Yo. Down. Turn it down. Nagpa-practice na si Toots. Magmo-moto camper yata eh. So yun yung setup namin ulit. Diyan ang
overnight stay ni Toots sa ating nature hike na camping tent. Nalimutan ko yung model na ito. Dito. Ayan. Ano masasabi mo, Toots? Ayos na? Ayos, ayos. Wala tayong kape. Ako. Sayang na lang muna tayo. Gutom na eh. Kaya na pa tayo aesthetic ng mga kung ano-ano. Pero parang trip yung gumawa ng ano. Uy, Jollibee. Sisling kalabaw. Kasi dala ko yung aking tawag dito? System plate. Hindi, ano? Cast iron ba ito? Cast iron. Basta yung ano, parang sislingan. Ito yung kanin. And ito naman yung aming ulam yung gabi. So, ano to? Kalabaw. Hindi na sisling kalabaw gagawin namin. Ginatang kalabaw na lang. Si Toots, ewan ko. So, mamaya, dyan ang tulog ni Toots. Dito. Yan. Ayun pala si Toots. Oh, ginagawa mo? Ha? Uy, bago yan ah. Liwanag ah. Saan mo nalagay yan? TikTok. TikTok. Yan. Teka. Ito yung mga daladala namin. Sorry, magulo. Ano po lang yung ating pang. Saan yan? Yan yan. So, hanggang dito kami bukas. Then, uwi na rin at pabalik sa trabaho. So, relax lang muna dito. Then, yun. Trabaho na ulit. Hindi na. Yun, kumukulo na. Teka lang. Kaya natin kumulo yan. Update muna tayo dito sa power station natin. So, kagagawa ko lang kasi na ito kanina. Then, running 2 hours, 51 minutes sa 2.8 watts. Ang nakaload lang dito itong ano, mga ilaw na itong 270 owning ng Camp Industries. So, hindi ko alam bakit naging 2.78 watts lang to, pero dun sa isang wattage meter ko iba. Pero check natin. 98% remaining and 13.1 volts. So, try natin charge tong drone para bukas paglipad bukas ng umaga may shoot tayo, so hindi sayang.
So, charge natin siya dito. So, 4 naman yung USB port niya, kaso walang type C. Yun lang, walang type C. Teka, kuha tayo nun. Pwede. So dahil walang type C, ito, may type C. Then meron kasi itong ano eh, ito, cigarette lighter port. Then ito. So check natin. Yan. So 13.2 volts. Tapos dito natin charge. Then drone to. Yan. So nag-charge na yung drone. And ang metro natin ngayon naging 14 watts. 1.18 amperes. So naging 15 watts. Then check natin to. So tinetesting kasi namin to kung gaano katagal or kung okay ba itong pagkakagawa ko. Hindi pa to tapos eh. Hindi pa gumagana mga AC nito. Pero ito, meron tong connection. Ito, kakabit to doon sa isang ganito pa rin para mag-parallel siya. So, mas matagal. Yun. So, update mamaya. Balik tayo sa pagluluto. Kulong-kulong na. Kumukulo na rin. Ito, lalagyan na lang muna natin ito para maging ginataan instant. Niluto ko na kasi sa bahay yan, pero hindi ko nilagyan ng gata para lang daling ko sa camping. Wala. Tingin lang natin para ano. Ano nilabog mo na yung ano? Yung pagbago? Oo, kasi pinagatarik ko na yun para sa ano. Camping na. So, lobat na yung gamit nating camera. Eh, charge na rin natin ito. So, ito. So, yung isa. Dilaw na rin. Then, ito battery ng ano to, Action 5. So, yun yung ginagamit namin. Ganyan. Wala na. Lobat na yung isa. So, charge natin. Dito dun sa power station para may battery na gagamitin para bukas. And ngayon ay 97% pa rin siya. 4.91 watts. 4.90 watts. So naka-load dyan is itong drone, yung ilaw. Ilo-load natin itong battery ng camera. Dito ka na rin sa isa. Ito. Diyan. So
ang naging load natin ngayon ay 9.76, 78, 9.74 watts. Parang hindi na bago. Teka, check ulit natin lang, lipat natin dito. Bagal siguro yan, baka ito mas mabilis. And 6.74. Okay. Ano pa natin? Dito sa isa. So, dito na lang. Okay, hindi mo nagbiblink nga pala ito pa nag-charge. Hintayin na lang natin. So, naging 5.37, 6 point, tataas pa yun mamaya. And 97% pa rin yung battery natin. Okay. So, balikan natin to. Dahil ginatan nga pala to, ginatang lukbanin, dapat kulay dilaw yan. So, lagyan natin ng turmeric para magmukhang lamang ginatang lukbanin. Kulang pa. Okay. Ayos na. Okay na yun. So, teka, update natin to. So, full charge na yung drone, full charge na yung isang battery ng camera, and ang battery natin 97%. Tapos may nangungulit na aso dito. Ito, yan yung asong to. Walang palo na to. Kung yan nangunguhit na sa akin, gutom na siguro yan mamaya. So, 97% and 5.93 watts. Teka ka. So, i-charge na rin daw namin yung battery nung kay Toots na phone. And, o nga pala, mamaya, nangunguhit na mamaya. Meron nga pala itong AC port. Yan. Sa akin ng mga 220. Pero wala pa inverter niya sa loob. So, hindi pa natin yan mapapagana. Pero meron ng external na inverter dito mamaya. I-check natin. Pagaganain natin yan. So, Tots, asa na? Phone mo. And, kasya pa. Ito. Yan. So, charging naging 96%, 7 watts. Yan. Charge na to. Ito natin. Charge naman tong mic ng camera. Sa'yo gumana kaya hindi kami makapag wireless mic. Kasi drain na siguro. Charge natin yan. So, pumalo ng 18.86 watts. Yun ating power station. Yan. So, naging 18.3 kanina. 18.2. Yan.
So 13 volts. Malalaman natin kung ayos ba talaga itong ginawa ko. Hindi pa siya tapos, pero nirush ko lang buuin simula kaninang madaling araw hanggang kaninang makalis kami sa bahay para may magamit kaming power station, dahil yung isang power station natin ay nandun sa isang katipay natin. So tinetesting niya dun sa laptop kung gaano katagal yun. Parang mababa lang yun 24 Ah lang yun So ito kasi 60 ampere hour ang baterya nito sa loob. So update na lang mamaya. Kakain muna kami. Ito, ginataang kalabaw at kanin ang aming chicha ngayong gabi. Hindi yung doggy na naghihintay sa amin. Ayan na nga. Mamaya ka. Ano? Ba't ilaw hindi? Dapat meron tayo dito yung ilaw na ganun. Yung makas tayo. Time check 11:03. Wala. Yan. So ano pa? 95% pa rin. So 11 watts yung kinokonsumo nung ito mga charge natin to. Pero puno na to Tuts, puno na yung puno na yung pono. Tapos tong sa mic na DJI puno na rin. So tanggalin na rin muna natin to. Tapos ito kasi pwedeng gamitan ng external na anong tawag dito? Inverter. So nabili ko lang din So ito. Pakita ko sa inyo. So ito. External inverter. So wala pa kasing output na 220 itong nandito ka na naman doggy o yan yung aso Ano ang pangalan nitong aso na to? Snoop tabi. Uy dyan. Mamaya ka na. Tapos tawagin mo muna to. Dito. Yan. So pwedeng gamitan to na external na ganito. Nabili lang ko lang to sa Bili ko lang to sa Lazada data to. Then sasama natin dito sa So ngayon ay 7.82 watts lang yung kinokonsumo niya. Then saksakan natin to ngayon. So ito gumana. So 13.1 volts. Wala pa, patay pa yung inverter nito. Pero naging 8.25 watts na siya. Try natin buhayin yung inverter. So touch sensor. Then umandar na yung inverter nito. So 219 volts, 220 volts yung output. Wala kami kasing dalang pwedeng i-load dito. Yan, dalawa na output. Then ito yung mga USB ports. Kaya sayang. Pwede sanang testingin. Pero gaano ko dyan ko na rin muna isaksakto yung laptop ko. So mag-edit kasi ako. Then doon natin isaksakto yung Mac. Dito sa port na to. And yun, nag-charge na siya. Then ito, so type C 12 volts output, 0.3 ampere. And then naging ang consumption niya is 27 watts, 27.1 watts. Tapos naging 93% yung battery natin. Then 13 volts.
So as of now, 4 hours 25 minutes running na tong power station na gawa natin. Yun. So okay. Yan. And mag-edit na tayo. Yun sa tuts. Hindi ko lang ako nang gagawin nun. Baka magtitiktok yun. Nakarap sa kanyang camera. Ayan. So dito tayo nakakonect ngayon. Pero hindi siya 220 volts output. USB port lang. Pero pwede na natin siyang patayin yung inverter. So hindi man natin ginagamit. So bumaba siya ng 26.5. Yun. Oh. So update ko na lang kay mamaya. Habang ginagamit ko tong Mac para makapag-edit. Hirap yung ganito. May bit-bit ako pag na ganito. Bit-bit ko itong drone. Ayun sa... Ganun talaga. So na-edit ko na to eh. See ya! Ayun yan. 26.5 watts. 93% pa yung baterya natin. So mamaya na lang ulit. Update ulit tayo ng panibago mamaya sa ating power station. Okay? Time check. 7:36. So nandito pa rin kami. Pa rin yung edit ko. Yun yung power station. Pinatay ko muna yung display. Napapatay pala yung display nito eh. Hindi ko alam. Kubuhayin lang. Ito may plastic pa. Ayan, ito yung plastic para malinaw. Ayan. Kita na. So, 20 watts yung consumption, 94%. 13 volts. Sa 4 hours, 53 minutes. Habang gamit-gamit natin siya dito sa laptop. At dito sa mga ilaw. At tapos na mag-charge itong ating battery ng camera. Ito muna tayo. Lumuta akong buhayin. Hindi pala yun. Ito pala. Kape muna at inaantok. Gusto ko na akong matulog eh. Pero gusto ko ng mainit na sabaw. Nakalimutan ko yung tsaka. Sayang. Diba? Bukas na lang yun. Kape. Yun eh. Rich cheese. Pang mayaman to. Pang mayaman. Rich eh. Mainit pa. Hindi sa malalam. Ngayon ko lang kasi nasubukan tong itong feature na to ng camera na to na naka super night mode. Then ngayon medyo parang pa full moon na. So nakita niyo sa ibabaw yan, yun yung buwan. Naman mo. Kanan pa ng kanta. Yan.
Yan. Super night mode. Feature pala to ng ano, ng Action 5. Hindi ko naman ginagamit. Eh ngayon, na-discover ko, maganda pala. So, sa mga susunod na videos natin sa mga gabi na tambay or camp, so gagamitin na natin to. Pwede. So, ito nga pala yung burawan na dito sa Pagbilao. So, yung last time na pumunta ako dito, ano eh, puno. Tapos, parang Friday yun. So, kaya madaming tao. So, nakachempo tayo na parang ilan lang yung sasakyan sa may dulo. Hindi lahat naka-car camp. Meron dalawa na naka-tent pitch. Then kami dalawa nito dito sa may dulo. So as of now, papuno na itong ano, Mac. Then naging 11.9 or 12.1, lumalaro siya dun na yun yung wattage na kinukonsumo nun pa sa power station, kasama tong ano, kasama to mga ilaw ng awning. So mukhang okay. Ito. Hindi ko lang kung nababasa niyan. Medyo malabo kasi yung mata ko. So itong power station na to, pwede na tong ano, mag-charge sa ano, sa solar. Then nga lang, naka-external ang ginawa kong ano, AC charging para mas malagyan ko siya ng mas maraming battery. Mas malinaw nga pala, oh. Ayos. So yan, update na lang ulit mamaya. Peace. Tinatanggal yun. Time check 12:08. So 94% pa rin yung battery natin. 13 volts and 14 watts yung nakukonsumo. Then ito diretso pa rin yung gamit ng computer, and almost full na yung battery nito. Yan. So 13 volts dito 12.8, 12.9 lumalaro. Hindi ko na kung bakit. So kakalibrate na lang ulit natin yan siguro pag uwi. Pero sa ngayon okay siya. So pakapi-kapi lang ulit. Then maya after na to, so pinapanood ko lang tong konting edits. Then patulog na kami. Okay? So hindi namin papatayin tong ano eh. Hindi namin papatayin to mga ilaw dito para matest natin tong power station natin na kung maayos o hindi. Teka. Naalala ko. Thank you nga pala sa Concord Philippines. So ito yung ginagamit natin. Itong ano, madilim eh. Itong recovery board at saka yung frame niyan. So yun, galing sa kanila yan. So Concord Philippines, care of Ma'am Rina C. Yun. So Ma'am Rina C, hello. So pag kailangan nyo ng mga ano, equipments na yung pang overlanding tapos sa jeepney sa kayo, marami silang iba't ibang klaseng mga
accessories para doon sa inyong jeepney. Then ito, so itong tent, itong RTT natin, so ito yung Kings. Yan, Adventure Kings na tourer. So ito kahit mag-ulan, kahit malakas hangin pwede. Then ulitin ko, ito ating owning na 270 ay from Camp Industries. Nasubukan ko na to sa ulanan. Good na good siya. Ngayon, pag umulan mamaya, masusubukan ulit. Okay, so shoutout din pala Sir Carl and Sir Aldwin ng Camp Industries. Sarap ng tulog ni Lugi. Ito yung kanina. Masun lumalapit sa akin. Tulog na tulog na. So time check 12:24. And ito na-charge na siya. So 100%. And dito kaya 9.49 na lang watts. Then 95% pa rin. Running time 5 hours 52 minutes. So 13 volts pa rin. Hindi ko alam kung bakit, or siguro ganun lang talaga. Makunat siguro talaga yung baterya na to. So yun, kailangan ko na magligpit. Then kailangan na matulog. Antok na. Baka tumama pa yung kape. So mas mahirap matulog. Tsaka kailangan bumawi ng pahinga. So magtulog ka na. Kape na. So antok na eh. So yun. Medyo madilim eh. Teko. Madilim pa akyat. So yan. Ito yung loob ng Adventure Kings Tour. Yan. So tulugan na muna. Good morning! So, dito pa rin kami sa Brawan. Ito, halos solo namin itong lugar. Kasi malayo kami dun sa mga may naka-park and may mga naka-tent pitch. So, ito yung ating Adventure Kings na tourer na tent. So, pasilip ko sa inyo i-show sa taas. Ganito yung view. Kung gising ka. Teka, naayos na rin. Ayan. Ganito. Ayan, ito yung makikita mo. Sa loob ng tent. Bukas kasi yung screen kaya liwanag na maliwanag dito sa loob ng tent. Ayan. So yun yung view. Wala lang. Ito. Tingin-tingin lang ng view. Yung sunrise na antay namin. Kasi papalipad na ako ng drone. Si Toots, papainit na ng tubig. Good morning, Toots. Morning. What's good in the morning? Kape.
Kape. Ganito yung view. Yung magkakape ka tapos ganito yung dagat. So, good morning mga katipay. Ganda na ng itsura ng araw. So, yan ang sunrise dito sa Burawan. Kakatapos lang magpalipad ng drone and ubos yung baterya niya. Charge na rin natin dito sa ating power station. Saan pa yung bakante? So charging total of 17 watts. Tumataas pa. Okay. Pero ayan, charging ayan to. Tumataas pa. Pero buhay pa rin yung ilaw natin. Charge pa rin itong phone. Ayan. So 17.8 watts yung consumption. May 94% pa tayo. Okay, di naman na paminsan-minsan naaarawan. Pero yun nga lang, masakit sa mata.
Kasi pag kulang sa tulog, parang gusto mong paipikit sa umaga. At ang aso ay naglalaro. Pero, what's up? So, yun. Dito pa rin nga tayo sa Burawan. Wala. Enjoy lang ng sunrise. Enjoy ng view. And mag-aalmusal. Magluluto. Magsushoot ng video. Ngayon, ganun lang. Relax. Isip-isip na kung ano-ano. Ganito yung buhangin dito sa Burawan. Medyo mas malalaki dun sa buhangin sa Boracay. Pero sa Boracay talagang mas maputi-puti yun, tas mas pino. Pero yung isa, may napuntahan pa akong isa, yung sa Balisin, na mas pino pa. Yan, mas maganda. Hello. Hello. So, update tayo ng power station natin. So, ang dami na natin na charge dun eh. So, ngayon, naka-charge naman itong controller ng drone. Dalawang ilaw na to. Itong aking headlamp. Itong battery ulit ng camera. Ngayon yan, puno na. Awas na. And sa display natin is, makikita nyo. So 13 volts, 18%, 80% na lang natitira. So 19.9 watts yung power consumption. Okay, malaman natin mamaya to. So, buhay pa rin to. Yung ilaw, hindi pa rin namin pinapatay. Okay, mukhang maunat. So, maya update ko kayo ng panibago. So ito nga pala yung power station na 60 ampere hour. So, init ng tuna. Yan. Ito pa rin yung view. Dagat pa rin. Yan, bahaw. Meron akong luto dito kanina na egg. Yan. Luto na to. Luto na ba? Luto na yan. Kaya nga tuna eh. Luto na. Luto na yan, luto na. Dami pa rin ng kanin. Bigla mo dyan. Wala nababasa dyan sa baba. Wala. Ubusing ako. Umiinit ang ulan. Pinakasal yung balang. Umaraw na naman.
Araw na naman. Oh. Init ulan, init ulan. Pero yun yung itsura. Ganda pa rin naman yung view. Mulan nga kanina. Pero mainit na naman ngayon. So update lang tayo dun sa ating power station. Na-charge na natin itong mga tula at isa lang naiwan. Kasi ngayon naka-charge lang yung phone at buhay pa rin yung ilaw sa taas. Yung sa awning. Then yan. 70% battery, 13 watts charger. Running time 14 hours 7 minutes. Yun. So tanghali na. Nagluluto lang kami ng aming kakainin. Saing muna tayo, saing. Saing ko na yun. Tanghali na. Nakatulog ay. Isang ano lang yan. Isang madalian lang na ano. Tupi lang. Ito open. Mamasya lang sila. Ang dami pa rin yung kanin. Isang takal na nga lang ginawa ko. Hindi ako mag-gano'n dito kahapon. Ha? Hindi ako mag-gano'n. Kaso, yun ang ginamit kong takalan. Ha? Yun ang ginamit kong takalan di isa. Eh, ganyan kalinaw yung tubig dito. Sige, yung Kay ubi po. pandiko ko na lang apat. Apat din. Kanan. City po ang isa, sir. Hindi ang isa. City po, city. Kasi. Ito yung pandiko ko. Pandiko ko sa beach. Uy! Kumusta? Diyan ka na ulit. Punuin mo na. Magkape. Kape sa kainitan, tapat. Dudukin, magkakape pa.
Update tayo dito sa power station. So 4 watts 4.22 watts, 69% na lang. So naka 15 hours na yan eh. Buhay pa rin yan. Ilaw na awning, tapos charging ng phone, tapos charging na lang ng isang ilaw. Maya maya papatayin ko na to. Papack up namin maya maya eh. Pero sa tingin ko okay na to, hindi namin naubos. Siguro kung dala namin yung freezer, yung Adventure Kings na freezer, tapos dito namin kinabit, siguro sumakto yan sa overnight camping. Para kasi mas masarap magkape kahit mainit. Kasi may pandiko ko. Yan. Kaya timpla ako ng kape. Wala namang sukal yan. Yan lang, may sukal tong tinapay. Ayos din. So, mga magtatanong dun sa rate. So, ito. 640 yung total namin. 2 packs overnight. 220 per person. Tapos, yung tent pitching daw ay 200. So, yan. Burawan Island Resort. Salamat po. Yun, so pauwi na nga kami. And ito yung update. Nakita sa amin 70%. So mamaya testingin namin to sa pupuntahan namin ulit.